Good morning, Joel here. Once again, welcome sa ating channel. And in today's video, this is gonna be the first ever na long ride na magagawa natin with our ADV 350. Kasi kakakuha lang natin ang ating plaka after a month na nabili natin yung ating motor. So yes, I'm very excited na magagawa natin to, and right now we are going to General Santos City. And the reason why we are doing this papuntang General Santos is because palalagyan din natin ng horn saka MDL itong ating ADV 350. The reason behind that is siguro kung nanonood ka ng ating video is because yung horn natin hindi ako satisfied sa tunog niya at sa ilaw niya, although malakas din ang ilaw by default ng ADV 350, pero during night, lalo na kapag dumadaan ka sa mga asfalto, hindi niya masyado makita yung mga lubak sa asfalto, kaya kailangan natin ng kahit papano ng MDL. So papalagay tayo ng MDL sa ilalim lang ng ating headlight. Low-key lang gusto natin, ayaw natin nung mga may mga nakalabas or what. Yeah, so yeah, samahan nyo ako sa ating video ngayon, and we're gonna give you an update as well. I'm gonna give you an update as well as to my experience about using this ADV 350 for like a month or over a month, more than a month na actually. So yes, tara! Okay, so a little bit update about this ADV 350 natin, kung ano-ano mga pinaglalagay natin dito. So far, ang ating goal is minimalist at saka mga essential lang ang kailangan natin lagay. Hindi ako mahilig mag paporma ng motor na wala namang, kumbaga, wala namang use or pakinabang sa motor. Kundi, well, siguro right now that's our goal, because kailangan talaga muna essential for me. Ayoko muna yung papormahan ng motor. When it terms to its exhaust, ayoko magpalit ng exhaust. I think I'm gonna stay with what I have right now. The reason behind that is maganda naman yung exhaust ng ADV 350 for me, ha? At hindi ko rin maintindihan kasi yung iba talagang gusto nila magpalit ng muffler or ng exhaust nila. So I don't really know what is the reason behind that. But for me, ayoko ng sakit sa ulo. Unang-una, kapag ka exchange ka ng muffler, and bawal yun sa LTO, lalo na kapag mas maingay siya as compared sa stock na exhaust. So diba, mas maganda na yung default lang yung ating exhaust, at least kahit papaano wala tayong kaba, lalo na sa mga checkpoint. So at hindi na rin natin kailangan gumastos, at pag nag-change kasi ng exhaust, alam ko kailangan mo pa magpa-remap, diba? So yes, I am contented with the exhaust. Now, as for the suspension naman, we all know that this the 350 has an adjustable suspension sa likod, at inverted na yung suspension niya. So far so good. Ang experience natin when it comes to the suspension, yung sa likod natin, we got 1, 2, 3 options. Ang ginagamit natin para sa akin is yung setting number 2. I think yun ang pinaka the best para sa akin at my weight, around 74 to 75 kilograms, lalo na kapag may OBR ako. Kasi kapag naka setting 1 ako, which is yun ang pinakamalambot daw na setting, I find it na sobrang bumpy, medyo matagan, maano siya, maalog. So
number 2 pa rin ang the best para sa akin. So sa inyo guys, mga naka 350 dyan, ano yung mga settings ng rear suspension nyo na ginagamit sa 350 ninyo. Ito ang ating nakikita nyo yung windshield natin, medyo mataas. I really like that. Dahil dyan, lalo na kapag ganitong umaga, medyo malamig pa yung panahon, malaking tulong siya guys, lalo na sa pag-deflect ng malamig na hangin. Kapag nakababa yan, normally binababa ko siya kapag mainit ang panahon para diretso sa akin yung hangin. Pero pagka ganito na ayoko ng hangin na tumatama sa akin, then tinataas ko talaga siya. So which is really nice for me. Talaga sa power, wala kang masasabi sa power nito. Kung napanood nyo yung ating video, we have tried and tested this. I-try yung pinaka top speed niya, pero hindi ko naman nasagad. Pero at least naka 142 kilometers per hour tayo. Ayoko nasagarin for safety reason, pero at least you got an idea about the power of this ADV 350. So pagdating naman sa mga accessories, so far ang nilagay pa lang nating essential itong ating brake lever. The reason why naglagay tayo ng brake lever, pinalitan natin yung stock, is because gusto na sana natin magkaroon ng parking brake, lalo na kasi medyo mabigat yung ating ADV 350, di ba? Lalo na sa mga inclined places, medyo challenging syempre. So gusto ko sana namang parking brake para doon. However, right now hindi natin nakalagay yung parking brake dito sa ating brake lever na nabili. The reason behind that is hindi ko malagay yung mechanism for parking brake kasi meron siyang built-in na ito, yung handguard. Kapag merong handguard, meron siya sa ilalim na tornilyuhan na kailangan lagyan na nasasagabalan nitong handguard na to. At hindi siya mag-work unless tanggalin mo yung handguard. So kaya hindi natin nilagay yung parking brake, but the lever itself is good. Siguro pag nag-decide na tayo tanggalin yung handguard, saka lang natin siya ilalagay for now. And then bumili ako ng mga sticker dito sa may tank sticker niya. Papakita ko lang sa inyo sa video. And I find it really nice and a nice alternative kesa doon sa mga nakita ko, and I think ito ang pinaka mas sulit when it comes to those options in the market right now. The reason behind that is because of this. Tingnan mo kung ano-anong pinapatong natin dito sa ating tank pad, mga gamit-gamit and all that. At lalo na kapag naghahatid ako ng mga bata sa school, hindi may iwasan na tatama talaga yung paa ng anak natin dyan kapag sumasakay siya. At of course, possibility is magasgas. So mas maganda na merong ganitong tank sticker, parang liha pero maganda siya kasi marami siyang covered as compared sa what's available on the market today. And the other thing that I have added is yung parang sapatos niya para sa side stand na binili natin na HJC. It is an essential as well because yun nga, kapag nagpa-park tayo medyo mabigat, tapos naka side stand, tapos putikan or malambot yung lupa, that is really important para hindi lumubog yung ating ADV 350. So more confident tayo na mag side stand sa mga ganong klase na, at confident tayo na hindi matutugba kasi hindi lulubog yung ating ADV 350, especially for its weight. Alright, so pagdating naman sa gas consumption, usually pag city driving lang ako, doon ako sa Coronadal City, tapos mga errands lang and all that, hindi naman ako nag-opisina. Usually sa mga may pupuntahan lang, may bibilhin and all that. Pagdating sa gas consumption, para doon sa mga curious about sa gas consumption ng ADV 350, city use, normally ang range natin is 22 to 23 kilometers per liter.
Pero pagka ganitong mga long ride, ang alam ko mas mataas siya. So kanina bago tayo pumunta dito, nag-gas tayo at ni-reset natin yung ating consumption dito sa papunta Jensen. So titingnan natin mamaya kung kumusta ang gas consumption nito for a long ride. So abangan natin. Alright, so isa pa sa mga pinaka gusto ko dito is yung power talaga. Of course 350 siya. So pagdating sa overtaking power, talagang wala ka na masabi sa overtaking kasi talagang kayang-kaya niya yung overtake, lalo na sa mga ganitong klaseng mga daan na sobrang lapad dito sa Mindanao. Itong daan na dito papuntang Jensen from Coronadal City is sobrang straight lang. So magsasawa ka sa straight talaga. Kaya marami dito nakikita usually mga so Superman because of that. So alright, ayan, yan pa yung road sync. About sa road sync naman, sasalita pa nga ako about sa road sync, I'm gonna provide a separate review about the road sync. So abangan nyo guys, pakita kung paano gamitin yung road sync at sync yung phone niyo and all that. And like I said, it is convenient kasi di mo na kailangan buksan yung inyong cellphone para mag-answer ng calls, tumawag, send message, and read messages. Alright, so let's continue. Andito na tayo ngayon sa ano to, Pulumulok na yata to, Tupi. At ever since nag 350 tayo, parang ang bilis na lang ng biyahe. And the reason behind that is syempre may power yung 350 natin. So talagang mas mabilis ang biyahe because of that as compared sa dati nating gamit, which is the 160. Yan, ito yung mga klaseng mga daan sa gabi na mahirap aninagin kapag wala kang MDL, pagka naka-default or stock headlight ka lang. So yeah, kaya kailangan talaga natin ng MDL kahit paano to assist our stock headlight when it comes to this type of roads. And tamang lang para maliwanagan yung ilaw, hindi naman yung parang sisilawin mo na yung kasalubong mo, diba? Which is prohibited ang mga ganong klaseng ilaw according to the LTO rules. As long as dapat tama yung direction ng ilaw mo at hindi nakakasilaw sa mga kasalubong mo, it's all good. Kasi marami tayong nakikita dito na sa 2, 3, 4 na ilaw, lahat naka-turn on kahit umagang umaga, at kahit na umagang umaga nakakasilaw pa rin, diba? So ewan ko kung ano ang reason kung bakit ginagawa nila yon, but that is bawal when it comes to LTO rules of sa paggagamit ng mga auxiliary lights, by the way. 100 plus na pala tayo, pero parang ano lang, normal lang sa kanya. Parang hindi mo pa rin ramdam na 100 plus na yung takbo mo actually. So ganun ka-comfort yung ADB 350. Itong ating pindutan, it's still a struggle for me. Daming mga bikers. Still a struggle for me, lalo na kapag mabilis yung takbo natin at meron tayong kailangan pituhan. Ay nako, hirap na hirap ako. Yung mga nagsasalita dyan na nagsasabi na it's maliit na bagay yon, hindi yun maliit na bagay, lalo na kapag high speed ka at meron ka kailangan businahan. Nako, hindi mo na kailangan tumingin kasi split second, di ba? Ma-distract ka sa inyong dinadaanan. So mas maganda kung kapa mo na agad yung pito, kasi kung titingin ka, there is a chance na split second, di ba,
may mangyari or may hindi ka makita along the way. So yes, it is still struggle. Sa mga nagsasabi na maliit na bagay yon, I can't wait until you experience it yourself. Okay? Guys, if you guys have any question about this motorcycle or anything na gusto nyong i-tackle natin on our next videos, just drop your comment down below and I'll be glad to answer those questions for you. Okay, let's go continue and lapit na tayo sa Jansan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na chill lang tayo, 100 plus na. So gusto mo na pa ng power, kaya mo yan, pilitin para ma-overtake yung mga sakyan na gusto mong i-overtake, which is yan ang pinaka reason kung bakit natin talaga gusto yung ganitong klaseng bike. Okay, so when it comes to braking naman, walang problema sa braking. On point naman yung braking power niya. So yes, I am very satisfied with its stock brake. So wala nang kailangan gawin pa dito. Maganda siya, talagang powerful yung brake niya. At not to mention, of course, parehas na ABS yung front and rear nito. So dual ABS na siya. So mas safe siya kumbaga. Stock na gulong, so far so good, wala tayong problema sa stock na gulong. Makapit naman siya. Di pa natin siya nasusubukan talaga sa talagang off-road, pero mga provincial roads nasubukan na natin, kayang-kaya naman niya, walang problema. I think it's Metzler Carew Street. Ito yung pangalan ng stock tires nitong ADV 350 natin, which is so far so good. Hindi siya sobrang lambot, tamang tama lang for its weight para sa ating ADV 350. Kasi kung malambot naman masyado, for sure ang bilis-bilis mapudpod dahil medyo may kabigatan ang 350 natin. Another struggle that I wanted to share with you with the experience about this ADV 350 is yung, yes, related sa weight. Kapag nakasakay ka tapos di ba nakapark ka at kailangan mong i-atras, then medyo struggle, lalo na kapag ang height mo is kagaya ko, mga around 5'7", mabigat siya i-atras na nakasakay. So minsan kailangan ko pang bumaba para i-atras ko talaga siya. Ang pagsakay na rin sa ADV na to, mas magandang naka side stand siya. Usually pag sumasakay ako, sina-side stand ko muna kasi syempre mataas siya kapag ka naka center stand, hindi ko kaya. So yun lang ang tip ko sa mga kagaya natin na hindi masyado nabihiyaan ng height. Ito pala bahay ni Pacquiao. Hello, shout out Sir Manny. Ito nga pala si Mark, kasama natin sa ADV 160. Ayan, nakasakay pa siya sa 160 niya ngayon. At pinuntahan niya ako doon habang nagpapalagay ng horn sa MDL. Ayan, last ride niya na daw to sa kanyang ADV 160, kaya bibenta niya na rin. Ibibenta niya na rin kasi kukuha na rin siya ng 350. So guys, alam nyo na ibig sabihin nun. Pinatry natin siya kanina dito sa ating 350, pinaikot-ikot natin siya, and yeah, nagustuhan niya. So meron na rin daw itong buyer by Monday. Nabenta niya ng around 125. Meron na siyang GR na Ox.
saka mayroon na rin siyang horn and all that. So yeah, shoutout sa iyo Mark, kasama ka dito sa video na to. Pumasok kami, anong mall kaya to, hindi ko alam. Pwede pala lumusot dito. Nilulusot-lusot ni Mark. Nape-pressure ako sa lusot-lusot mo ah. Nakapagpalagay na tayo, like I said, ng ating MDL, saka nakapaglagay na rin na tayo ng horn, kasi yung stock na horn nito is talagang ang cute. So yun, pauwi na tayo ngayon. At nga pala, pag magpapalagay kayo ng MDL, yung MDL yung mini driving light ha, hindi yung auxiliary. So MDL, ang bracket na kailangan nyo for MDL is hindi kagaya sa ADB 160, kasi medyo malalim yung sa 350. So wala kaming bracket, kaya medyo nakatago yung ating MDL. Kailangan pa natin bumili ng mga around 3 inches na bracket para talaga sa 350 para lumabas yung ating MDL. So for now, pinalagay ko pa rin sa kanya yung MDL natin pansamantala habang mag-aantay tayo ng ating bracket. Meron lang tayong pang dagdag sa ating headlight basically. Okay, so far with ADB 350, syempre what I really like about this bike is yung kanyang power, the power to overtake kagaya ng mga ganitong klaseng scenario na hindi natin basta-basta nagagawa sa ating ADB 160. So that's one of the things that I really like about this bike, is the power, and of course yung handling niya, ang gaan na rin, and all that. So yeah, wala na akong maisip at this point na pwede ko sa inyong i-update about the ADB 350. Now if you guys have any other questions, please go ahead and drop in the comment section below. Alright, and I guess this is gonna be it for this video. Thank you so much for watching. If you guys are interested in motorcycle related good times, travel and gadgets, please make sure to subscribe to this channel. Thank you. I'll see you again on the next one. Bye.